Isang magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Tayo ngayon po muli po sa ating prayer and devotion po. Tayo po ngayon ay nasa season 13 po, no? At nasa season 13 po ng ating prayer and devotion. Ang ating pong tema ay si Jesus ay ihayag, itanyag at ibahagi sa Pilipinas at sa buong mundo. Ang sabi po ni Juan sa 14:6, ang sabi po ni Jesus sa 14:6, ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan at walang makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ang aming pong topic ngayon ay sino si Jesus? Who is Jesus? Ang nakaraan po, no, na i-share po ni Sister Han, na si Jesus, siya ang Alpha at ang Omega. Ngayon po, ang ating tatalakayin ay Jesus is our healer. No? Si Jesus bilang ating manggagamot. Si Jesus po ay manggagamot sa ating pisikal na katawan. Siya po ay manggagamot sa ating espiritual. Siya po ay manggagamot sa ating emotional. Siya po ay manggagamot sa ating financial. Ang aking pong tatalakayin ngayon ay si Jesus bilang manggagamot sa ating physical na katawan, sa ating mga karamdaman. Okay po. Who is Jesus? Sino si Jesus? No? He is the Lord who heals. So, siya ang Diyos na nagpapagaling. God by nature is a healing God. No? Kalikasan ng Diyos ang magpagaling. Si Satanas ay nagpunta rito para pumatay, magnakaw at magwasak. Pero ang Panginoong Jesus, no, ang sabi niya, ako ay naparito upang bigyan kayo ng isang buhay na masagana. Hindi lang basta buhay, kundi isang masaganang buhay. In Exodus 15:26, no, ang sabi ni Yahweh, akong si Yahweh ang inyong manggagamot. I am the Lord that heals you. God called himself in the Old Testament Jehovah Rapha, na ibig sabihin, the God who heals. No? The New Testament reveals Jesus as the great physician, the healer of body and soul. No? Si Jesus ay ating tagapagligtas, no, na namatay sa krus upang tayo ay mapatawad, no, magkaroon tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, at dahil sa kanyang mga sugat na tinamo doon sa mga latay niya, tayo ay nagkaroon ng kagalingan sa ating mga karamdaman. No? Nang matapos na bautisimihan ni Juan Bautista si Jesus, siya ay nagsimula ng mangaral, no? Nasimula na niyang ipangaral ang mabuting balita. No? Nagpagaling siya ng mga may sakit, nagpalayas ng mga demonyo. No? Kung titingnan po natin itong healing ministry ng Panginoong Jesus, meron tayong dapat natandaan. Una, ito ay naglalarawan kung ano ba yung kingdom, no? Yung kingdom na pinapangaral ni Jesus. Di po ba? Sa kanyang pangangaral, no, nagpapagaling siya ng may sakit, no? Ang mga bulag ay nakakakita, ang mga bingi ay nakarinig, no? Ang mga paralitiko o yung mga lumpog ay nakakalakad, at nagpapalayas ng masamang espiritu at bumubuhay ng patay. No? Kung atin pong susuriin, ito po ay naglalarawan kung ano yung kingdom na pinapangaral ni Jesus. No? Doon sa kingdom na yun, sa kahariang iyon ng kanyang pinapangaral, wala na doon mga kapigatian, wala nang mga karamdaman, wala nang kalungkutan. No? Yun po ang kingdom na pinapangaral ng ating Panginoong Jesus. Pangalawa, yung healing ministry po ng ating Panginoon, ito po ay nagpapakita kung ano yung puso ng Diyos, no? Kung ano yung kanyang puso. Ano po ba ang kanyang puso, no? Na pinapadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa sangkatauhan, no? At para mawala rin ang mga sakit, no? Mga paghihirap ng tao.
At sa kanyang ginagawa ito ng healing ministry para maniwala ang tao sa kapangyarihan niyang magpagaling at sa gayon manampalataya ang tao sa Diyos. Ay ito rin ang kaparaanan ng Diyos, yung kanyang healing ministry. Ito rin yung kaparaanan ng Diyos upang wasakin ang gawa ni Satanas sa buhay ng tao. Yung kanyang ginagawa na pagpapagaling ng mga may sakit, ito po ay sa iba-ibang kaparaanan. Merong by touch, merong by laying of hands, at minsan ito yung by the distance, di ba? Baga wala pa sinabi niya, kahit nawala ro yung mga may sakit, nagkakaroon ng kagalingan. Minsan yung pananampalataya ng tao, no? Kaya iba-iba yung kanyang paraan ng pagpapagaling. Ang four Gospels po, ang Mateo, Marcos, at Luke at Juan, nandito po yung mga accounts, no? Accounts ng pagpapagaling ng ating Panginoon. Dito po sa Juan 4:46, ito po ilan lang po sa mga pagpapagaling ng ating Panginoon. Sa 1:4:46, no, pinagaling ni Jesus ang anak ng isang pinuno. Basahin po natin ang 1:4:46. Nagpunta uli si Jesus sa Cana, no? Sa Cana, doon to yung una sa Cana, ito yung first miracle na ginawa ni Jesus, na yung tubig ay ginawa niyang anak, no? Sa isang kasalan. Doon naman sa Capernaum, may isang mataas na pinuno ng pamahalaan at may sakit ang kanyang anak na lalaki. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito. Pinag-usapan niya itong pumunta sa Capernaum at pagalingin ang kanyang anak na naghihingalo. Sinabi sa kanya ni Jesus, hanggat di kayo nakakakita ng mga palatandaan at mga kababalaghan, hindi kayo mananampalataya. Ngunit sinabi ng pinuno, tayo na po, Ginoo, baka mamatay ang aking anak. Sumagot si Jesus, umuwi na kayo, magaling na ang iyong anak. Naniwala ang lalaki sa salita ni Jesus at umuwi nga siya. Sa daampay, sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing magaling na ang kanyang anak. Tinanong niya sila, anong oras siya gumaling? Siya po inibsan ng lagnat kahapong mag-alauna ng hapon. Tugon nila, naalala ng ama na nung oras na iyon, sinabi sa kanya ni Jesus, magaling na ang iyong anak. Kaya siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya kay Jesus. Kaya niyo po itong binabasa ko at ito bang parang kinalibutan ako. Kasi yung bang gano'n lang, na iba ito yung pagpagaling in a distance. Kumbaga, dahil doon sa pananampalataya ng Ama, no? Yung bang binigay ni Jesus yung kanyang desire, no? Tapos umuwi ka na, magiling na yung anak, at yung takdang oras na yun. Diba ba? Yung kapangyarihan ng Panginoon, no? In a distance, no? At yung pananampalataya mo. Kung meron kang pananampalataya, ibibigay ng Diyos ang hinihiling mo. Yan po isa sa mga kasaysayan, no, ng pagpapagaling ng Panginoon. Dito naman po sa yung pagpapagaling, no, pinagaling ni Jesus ang biyanan ni Pedro na inaapoy ng lagnat. Ito po ay bababasa natin sa Mateo 8:14-15, sa Marcos 1:29-31, 4:38-39. Basahin po natin ang Mateo 8. Mateo 8:14. Pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at doon nakita niya ang biyanan nito nakahiga at inaapoy ng lagnat. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at nawala ang lagnat nito. Pagkatapos bumangon ito at naglingkod sa kanya. So dito naman, no, by touch yung, no, ang ginawa pagpagaling ng Panginoon sa yung din, no, dahil sa kanilang tinanggap na kagalingan,
sila ay sumampalataya sa Panginoon. So ito yung isa sa layunin, no, sa healing ministry ng Panginoon, no, upang ang tao ay maniwala sa kapangyarihan niya magpagaling at sumampalataya ang tao sa Diyos. So yun po ito. Ito po isa sa pagpapagaling naman by touchstone, no, dito naman po sa maraming pinagaling si Jesus na may karamdaman at inaalihan ng demonyo. Sa Mateo 16 din po. Mateo 8:16. Nang gabing iyon, dinala kay Jesus ang maraming inaalihan ng mga demonyo. Sa isang salita lamang ay pinalayas na niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaias. Kinuha niya ang ating mga kahinaan at binata ang ating mga karamdaman, no? Ito po yung pagpapalayas ng mga demonyo, no? Ito nga po yung sinasabi na dahil sa sugat na tinamo ni Jesus, no, kinuha niya na ang lahat ng ating mga karamdaman. Po ayun naman po ay sa salita at sa pagpapalayas ng mga demonyo ng masamang espiritu, no, na nandun sa katawan ng tao. Pinagaling ni Jesus ang ketongin, ang isang ketongin. Ito pa rin po sa 8:1-4. Nang makabas si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya isang ketongin at lumuhod sa harapan niya. Ginoo, wika niya, kung ibig niyo akong mapagaling. Hinipo siya ni Jesus at sinabi niya, ibig ko, gumaling ka. At kapag dakay nawala ang kanyang ketong. No? Kumbaga yung desire yung hiling ng taong may ketong, Lord, gusto ko po gumaling ako. No? Sabi, ibig ko, gumaling ka. No? Gumaling, no? Kumbaga yung pananampalataya rin kasi ng tao, nahandon, no? Kita po natin ang pagpapagaling sa alipin ng kapitan. Dito po sa Mateo. Ito po ay matagpuan sa Mateo 8:5-13 at sa Lucas 7:1-10. Dito po sa Mateo 8:5. Pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya. Ginoo, ang alipin ko po'y naparalisis. Siya nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagaling siya, sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, Ginoo, hindi ako karapat-dapat na puntahan po ninyo ang aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at ako man ang may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo, at sa iba, halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito at ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig itong sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya. Sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganitong kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa harapan ng kasalo ni Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit marami sa lipin ng Israel na itatapon sa kadiliman sa labas, doon mananangis sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Ito yung namangha ang Diyos dito, no, ang Panginoong Jesus, sa laki ng pananalig, no, kasi nga siya isang pinuno, kung namang utos niya, ginagawa ito. Kasi alam niya si Jesus ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, na anuman na sabihin ng Panginoon ay mangyayari. Ito yung faith din po ng Ama po rito. Pinagaling ni Jesus ang isang paralitiko. Ito ay makikita natin mabasa natin sa Mateo 9:1-8, sa Marcos chapter 2, 1-12, sa Lucas 5:17-26. Dito po sa Lucas 9:1-8, sumakay si Jesus sa bangka, tumabi sa kabilang ibayo at tumuloy sa sariling bayan.
Pagdating niya roon, dinala sa kanya ang ilang katao ang isang paralitiko na karatay sa kanyang higaan. Na makita ni Jesus gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, lakasan mo ang iyong loob, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan." Isa na loob na ilang eskribang naroon. Nilalapastangan ng tao ito ang Diyos, ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya sinabi niya, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan?" Tumalong po tayo dito sa sinabi ni Jesus sa tao, "Pinapatawad na ang iyong mga kasalanan mo kung ang sabihing tumindig ka at lumakad. Patutunayan mo sa iyo na dito sa lupa, anak ng tao ay may kapangyarihan magpatawad ng mga kasalanan." At sinabi niya sa paratiko, "Tumindig ka, dalhin mo ang higaan at umuwi ka." Na makita ng mga tao, sila'y natakot at nagpuri sa Diyos na nagbigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao. So, dito, no, nagkaroon ulit ang pananampalataya at pagpupuri ang mga tao. Dito po sa Marcos, no, ito pong kasaysayan ito, dito yung po yung binutas nila yung bubong. Yung bubong upang kanilang, kasi sa dami ng tao, hindi sila makasiksi. Ginawa ng mga 4 na kalalakihan, no, upang madala yung taong pararito, binutas nila ang bubong. Dito po sa Marcos at Lucas po, nakasaad po dito yon na sa bubong pinadaan. Pinagaling ni Jesus ang isang babae na 12 taon nang dinudugo. Ito man po ay na Mateo 9, chapter 20. Mateo 9, chapter 20. Verse 20. Sumunod din ang isang babae may 12 taon nang dinudugo. Lumapit yung sa likuran ni Jesus at hinipo ang laylayan ng kanyang damit. Sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lang ang kanyang damit, ay gagaling na ako." Bumaling si Jesus at pagkakita sa kanya sinabi, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka na ng iyong pananalig." Noon di gumaling ang babae. No? Ito po ay salita at doon sa pananalig ng babae na siya ay gagaling. Muling binuhay ang anak ng pinuno. No? Ito po sa Mateo 9:18. Mateo 9, chapter verse 18. 9:18. Iba to. At 23, 25. Marcos 5, ito sa Marcos 5, 21 to 24. Ano ba yung anak ni Hayo at pinagalingan sa babae? Marcos 5. Marcos 5:21. 5:21. Muling tumawid si Jesus sa ibayo, sa baybay pa siya ng lawa ay pinagkagulanan siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala sa sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya ay napatira pa sa kanyang paanan at ang samo, "Agaw buhay po ang anak kong dalagita, kung maaari sumama kayo sa akin, ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay." Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming tao na nagsisiksikan, ano pat halos maipit siya. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubang nahihirapan. Marami nang nagamot yung sa kanya. Muling binuhay. 35. Tumatalon kasi 35. Ito. Sanabi sa kanya. Wala. Muling binuhay. 5, ano ba yun? Mga 5:35 to 43. 35. 5:35. Samantalang nagsalita pa si Jesus.
Dumagis sa bahay ni Jair, patay na po ang anak ninyo, sabi nila. Bakit po ninyo aabalahin ang guro? Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi, sa tagapamahala, huwag kang mabagabag, manalig ka. At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Na dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulo-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanya sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang. Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat, maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad. At sila'y pumasok sa kinaroon ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, Talita, sinasabi ko sa iyo, na ibig sabihin, inay. Sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Pagdakay, bumangon ang bata at lumakad. At namangha ang lahat. At mahigpit na pinagbilan ni Jesus na huwag ipapaalam kanino man ay nutos niya huwag bigyan ng pagkain ang bata. Dito po ay yung binuhay naman yan, di ba? Dahil sinasalita lang, bumangon ka. No? Hindi po yung sa paraan ng papagaling ng Panginoon. Mayroon pa po yung nakakita ang 2 bulag, no? Na ito po ay sa Mateo chapter 9, 27 to 31. Ang pagsalita ang isang pipi sa Mateo 9, 32 to 34. Pinagaling ni Jesus ang taong bingi at utal. Chapter 7, Mateo chapter 7, 31. Pinagaling ni Jesus ang isang lalaking bulag sa Bethsaida. No? Ito naman po ay nasa Marcos 8, 22 to 28. Dilan po ilan po sa mga accounts no pagpapagaling ng ating Panginoon. Ngayon po ay mas ko po ay may testimony no na marami po akong testimony sa Panginoon sa pagpapagaling niya po no. Isa po sa ginawa sa akin ng Panginoon ay mga ilang taon na ang lumipas nung ako po ay nakaranas ng umihi ako ng dugo. Talagang ang lakas ng ihi ko noon. Natatakot ako doon ako, Lord. Mas isip ko na kung may na yata sakit. Di talagang yung ihi ko, talagang parang siyang, wala na po akong, operada na po ako. Baga niya na po ako nag-meds. Yung ganun ang lakas. Sinugot po ako sa, may meeting po ay yung mga nun ang mga leaders nun yung nga, sinugot nila, tapos nga, nilaan ako na hindi siya makakarating. Yung bang, nagdano sa emergency ng MCU, naglalagay na nga ako ng ng napkin. Talagang para ako yung inaagasan ng dugo. Talagang kung nananalangin ako, talong ko, pinapanalangin ako rito. Nung hinihinan ako, nagtagal ako doon sa emergency, kasi inaano nga nila kung saan nang gagaling. Ako po ay yung bang ultrasound, yung kidney ko, tapos lahat tinignan, tapos wala silang makita kung bakit saan nang gagaling yun. Una doon sa MCU, daan pa rin sa walang makita, kaya medyo nagtagal sa inobserbahan ako, nasa pinalabas na ako, tapos nung meron kasing doktor, meron pa kasi akong card doon, baga, dinala ako doon, nagtataka din nga sila kung saan nanggaling yung pagdudugo ko, at wala silang nakita. Alam ko, pinagaling ako ng Panginoon noon. Kahit talagang yung sobrang dugo, talaga, mas ako natakot ako Kasi sabi na pag gano'n yung sakit na talagang parang inaagasan talaga ng dugo. At nagtataka doon sa emergency room, ang doktor nagtataka. Sabi na wala namang diferensya, wala makita sa'yo. Tinignan ako. Sabi ko, alam ko, pinagaling ako ng Panginoon. Kaya isa patotoo na ang Diyos ang siyang nagpapagaling ng ating mga karamdaman. Manampalataya tayo sa Panginoon. Katulad ng mga kasaysayan ito,
yung sa pananampalataya nila sa Panginoon. Tinanggap nila ang kagalingan. Kaya mga kapatid, no, kung tayo ay dumaraan sa mga pagkakasakit, ang Diyos natin ang dakilang manggagamot. No? Hilingin natin sa Panginoon. No? Panampalataya natin sa Panginoon, Lord, gagaling ako. No? In Jesus' name. No? Yan ang marami pa akong mga patotoo ng pagpapagaling ng Panginoon na yung minsan, mas nakakaramdam ka ng karamdaman, yung binibigay din ng Diyos na kapayapaan sa iyo. No? Oo, kuminsan natatakot ka, pero andun hindi, walang bigat. Kumbaga, andun yung pananampalataya natin. Pag ang Diyos ang nasa puso natin, no? Dumamas naman tayo, no? Nakanaman tayo ng karamdaman, no? Magaan sa puso, no? Sapagkat alam natin, ang Diyos ang ating dakilang magagamot. Si Jesus lang ang the great physician, ginagamit ng Panginoon, ang mga doktor, ang mga gamot, pero ang Diyos pa rin ang nagbigay ng wisdom, Panginoon, O God. Lord, salamat. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Ama, tayo po'y manalangin, O Diyos. Lord, salamat po, Panginoon, O God. Lord, sa Ikaw ang dakilang manggagamot, Panginoon, O God. Lord, Ikaw po ang Diyos, Panginoon, Lord, ng aming mga buhay, Panginoon, Lord. Panginoon, salamat sa iyong pagkamatay sa krus. Salamat sa mga sugat na tinamo mo, Panginoon, O God. Lord, sa dugo na tumigis sa iyo, Panginoon, na nagbigay ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Sa mga latay, Panginoon, na dinanas mo, Panginoon, Lord, ito po ay nagsisimbolo, Ama, na pinagaling mo na po ang lahat po ng aming mga karamdaman, O Diyos. Lord, salamat po, Panginoon, O God. Salamat, Panginoon, Ikaw ang Diyos, Panginoon, na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Lord, Ikaw ang Diyos noon, paman, maging sa Old Testament, Panginoon. Ikaw ang Jehovah Rapha, Panginoon. Ang Panginoon ang Diyos na nagpapagaling, O Diyos. Lord, salamat po, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, Lord, ang patuloy na pangungunan niyo, Ama, kung sa mga nakikinig ngayon, O Diyos, Lord, mayroon pong nakakaranas ng karamdaman, Panginoon. Ama, dalangin ko po, ang kapangyarihan niyo po, ang humipo po sa bawat katawan, Panginoon, O God. Lord, na may karamdaman, O Diyos, Lord God. Lord, wala pong imposible, Panginoon, O God. Lord, sa distance, Panginoon, O God, pinatunayan mo na ito, Panginoon, O God, sa mga accounts dito, sa Bible, Panginoon, O God. Lord, na ikaw ay nagpapagaling, mag-isa sa distance, Panginoon, O God. Lord, salamat. Salamat, Panginoon, O God. Patuloy, Ama, Lord, ang kapangyarihan po ang dumari, O Diyos, O God. Lord, maging Panginoon, dito po sa dinadanas po ng mundo ngayon, ito pong virus itong infection na ito, Panginoon, in the name of Jesus, Panginoon, Lord God. Lord, maging sinasabi pong bagong virus, Ama, in the name of Jesus, Panginoon. Gusawin mo po ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, Lord God. Lord, ang protection niyo po sa aming bansa, Ama, na hindi po ito makarating sa aming bansa, O Diyos. Lord God, Ama, patuloy po namin dinideklara, kayo po ang dakilang manggagamot, Panginoon. Walang karamdaman, Ama, na hindi mo kayang pagaling, O Diyos. Salamat po sa iyo, Panginoon. Thank you, Lord. Salamat. Salamat po, Panginoon. Ama, patuloy, Lord, dinadalangin po namin, O Diyos. Lord God, ang bawat anak mo, Panginoon. Lord, pagpalain niyo po, patuloy na pangunahan niyo po ang inyong mga anak, O God. Lalo na po, dito po sa aming iglesia, sa Church of the Living Faith, Panginoon, Lord God, dalangin ko po ang bawat kapatiran, O Diyos, magmula po, Panginoon, O God, sa amin po mga kapastoran, O Diyos, Panginoon, O God, sa lahat po ng mga kapatiran sa iglesia, sa mga pamilya na nirepresent po ng aming mga kapatid, O Diyos. Lord, dalangin ko po, Ama, kayo po ang patuloy na maging dakilang manggagamot ng bawat isa, Panginoon, in the name of Jesus, Panginoon. In the name of Jesus, Panginoon. Walang sakit na makakapaniig, O God, sa iyong mga anak, Panginoon. Lord God, ang pananampalataya po. Lord, palakasin mo po ang pananampalataya ng bawat isa, Ama.
na kayo po ang Diyos sa kapangyarihan sa lahat, Panginoon. Kayo po ang dakilang magagamot, Panginoon, Lord God. Ama, salamat po. Dalangin ko po, Panginoon, Lord, ang patuloy na pagkilos niyo po sa bawat buhay, Panginoon. Lord, anoint niyo po ang bawat salita po ng inyong mga anak, ang bawat salita po na bibitawan ng aming mga labi, Panginoon. Nawa, Ama, ito po ay magbibigay ng kaluguran, magbibigay ng kalwalatian sa iyo, Panginoon. Huwag po mapighati ang iyong spirit, Panginoon, sa mga salita ng aming bibitawan, Ama. Kundi, Lord, ito ay magsisilbing ilaw, Panginoon, Lord. Magiging daluyan, Ama, Panginoon, ng iyong pagpapala, Panginoon, Lord God. Lord, salamat, salamat, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos, Panginoon. Salamat po, Panginoon, Lord God. Ama, patuloy po namin dinadalangin, O God, ang aming pong bansa, Panginoon, Lord. Patuloy na habagan niyo po ang aming bansa, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, pagpalain niyo po ang economy ng aming bansa, O Diyos. Ang mga kalakalan, O God, Lord, na magpatuloy. Bait mo ito na maging magpatuloy, Ama, ang aming pong mga business, Panginoon, Lord God, Lord, na patuloy pa po, Lord, pasaganain niyo po, Panginoon, ang bawat businesses, Panginoon, sa aming bansa. Lumakas po ang economy nito, Panginoon, Lord God. Ama, dalangin po namin ang mga nasa agricultural sector, Panginoon. Lord, na ito po ang mga pangunahin, Lord God, na kailangan ng tao ang pagkain, Panginoon, Lord God. Ama, pagpalain niyo po ang aming mga magsasaka, Panginoon. Lord, lalo po sa mga lugar na malayo sa mga probinsya, Panginoon, Lord God. Lord, pagpalain niyo po ang kanilang mga pananim, O God. Lord, napalubiin niyo po, pasaganain niyo po, Lord, ang mga ani, Panginoon, ng aming po mga magsasaka, Panginoon, Lord God, upang, Lord, mayroon po silang kitain, Panginoon, at magproduce sila, Panginoon, Lord, ng mga pagkain, O Diyos, Lord God, upang Lord, bumaba ang mga bilihin, Panginoon, Lord God, maging abot kaya, Panginoon, O God, ng bawat Pilipino, ang mga pagkain, O Diyos, O God. Pagpalain niyo po, Panginoon, maging ang aming karagatan, O Diyos, na pinabubuhanan din po namin ng aming mga pagkain, Panginoon, Lord God. Lord, pasaganain niyo po ang karagatang sakop ng Pilipinas, Panginoon. At patuloy, Lord, ang protection niyo rin po, Panginoon, sa aming karagatan. Lord, na hindi po mabawasan, hindi po makuha ng ibang bansa, Panginoon, ang karagatang ibinigay niyo po sa bansang Pilipinas, Panginoon, Lord God. Pagpalain niyo po maging ang aming mga mangingisda, Panginoon, Lord God. Lord, upang Panginoon, ito po ay makatulong sa kanila pong kabuhayan, Panginoon, at mag-produce po, Panginoon, Lord God, ng marami pong mga isda, Panginoon. In the name of Jesus, Panginoon, Lord God. Lord, tulungan niyo po itong mga basic na pangangailangan ng tao, Panginoon. Dalangin ko po, Lord, walang pamilyang magugutom, Panginoon. In the name of Jesus, Panginoon, maging sa mga lugar, sa mga liblib na lugar, Panginoon, na nakita po namin sa television, Panginoon, Lord God. Lord, na hindi po sila naaabot, Panginoon, Lord, na mga tulong ng gobyerno, mga karamdaman nila, Panginoon, na mga simpleng karamdaman, Panginoon, pero lumalala, Ama. Pero pagkat, Panginoon, wala po silang nakukuhang doktor, wala po silang, malalayo po sila, Panginoon, Lord God. Lord, dalangin po namin ang mga kababayan po namin sa mga liblib na lugar, Panginoon, Lord God. Dalangin po namin, Lord, mabuksan, Panginoon, Lord God, ang aming kaisipan, ang aming pamahalaan, Ama, na abutin ang aming po mga kapatid na ito, God, na sa malalayong lugar, Panginoon, Lord God. Ama, anak mo rin po sila, O Diyos. Tulungan mo po, Lord, Panginoon, na magkaroon ng access, Panginoon, ang lahat po ng kanilang pangangailangan, O Diyos, O God. Lord, dalangin din po namin, Ama, ito pong oil, Panginoon. Lord, nawa po magkaroon ng masaganang oil, Panginoon, sa mga bansa, O Diyos, na pinanggagalingan nito, Ama.
Lord, upang hindi po magkaroon ng shortage, upang hindi po tumaas ang presyo ng langis, Panginoon, O God, sa pagtumataas po ang presyo ng langis, Ama, Lord, ang mga produkto ay tumataas din po, Panginoon. Kadalangin po namin, Lord, mag-produce, Panginoon, ng maraming langis, Ama, upang bumaba po ang presyo nito, Panginoon, sa market, Ama, in the name of Jesus, Panginoon, Lord God. Lord, dalangin po namin, Ama, Lord, ang inyong pong pagpapala, Panginoon, sa bansang Pilipinas, Panginoon. Maging ito pong, Lord, na nalalapit na eleksyon, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, ang malupot lamang po, Panginoon, yung pong tunay na kumikilala sa iyo, Panginoon. Yung tunay na may banal na takot sa iyo, Panginoon, Lord God. Tulungan niyo po, Ama, ang bansang ito, Panginoon. Pagkalooban niyo po ng mga pinuno, Panginoon, na tunay na may pananalig at pananampalataya sa iyo, may takot sa iyo, Panginoon, may pagmamahal sa aming bansa, Panginoon, O God, in the name of Jesus, Panginoon, O God. Ang bansang Pilipinas ay sa iyo po, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord God. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Thank you, Father God. Ito po ang Diyos, ang aming samot na langin, Ama, sa matamis at makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Lord.